Ako'y payapa, ako'y tahimik, wala akong sakot, ligtas ako sa batang ulo, sa mga masamang tao, sa mga ustisya, ligtas ako sa kapamakan. Diyos ko, tulungan mo ako, mapapurihan kita. Iko'y makaluwalhati sa iyo, upang ang pag-ibig mo sa akin ibatugong ko. Aman Diyos, ang lahat ng ito'y inihahain ko sa iyo, tinihandog ko sa iyo, sa pangalan ni Jesucristo, ang aming tagapagligtas. Sa panahon ng pangangaral ng kapatid na Felix Manalo, noong sila ay nabubuhay pa, ay maraming pagtatangka sa kanyang buhay. Ang isa nito ay ang planong pagpatay sa kanya ng hukbalahap. Ang hukbalahap o hukbong bayan laban sa Hapon ay isang komunistang grupo na naniniwala na walang Diyos. Noong August 15, 1945, planong tambangan ng mga Hawks ang kapatid na Felix Manalo sa San Antonio, Lubao, Pampanga. Subalit habang papunta sa serbisyo, ang kapatid na Felix Manalo ay nagkaroon ng aksidente sa paa habang bumaba sa hagdanan, kaya hindi sila tumuloy sa pupuntahan. Matagal na nag-abang ang mga Hawks, ngunit walang Felix Manalo ang nagpakita sa lugar kung saan tatambangan nila. Sa araw na iyon, naudlot ang planong pagpatay kay kapatid na Felix Manalo. Naniniwala ang mga Hawks na ang kapatid na Felix Manalo ay hadlang sa kanilang plano na sakupin ang kapangyarihan ng gobyerno dahil tinanggihan sila ng kapatid na Felix Manalo sa kanilang paanyaya na pakikipagtulungan sa kanila at ang pagsuporta ng Iglesia ni Cristo kay Manuel Rojas noong 1946 presidential election na naging dahilan upang patuloy na ginipit at pinipinsala ng mga Hawks ang mga kapatid sa mga lalawigan ng gitnang Luzon. Taong 1948, muling sinubukan ng mga Hawks na pinsalain ang kapatid na Felix Manalo, ngunit gaya ng una ay bigo pa rin sila. April 1, 1952, nag-atas ang mga Hawks ng dalawang babae na magpakunwaring mga kapatid upang ituloy ang planong pagpinsala sa buhay ng kapatid na Felix Manalo habang pinangangasiwaan ang pagsamba sa Riverside, San Juan. Sa panahon ng pananalangin ng kapulungan, ang dalawang babae ay kumuha ng kanilang baril upang paputukan ang kapatid na Felix Manalo. Ngunit, kakalabitin na lamang nila ang gatilyo ng kanilang hawak na baril nang biglang nanginig ang kanilang katawan. Hindi na nila nagawang magpaputok. Sa araw ding iyon, sumuko ang dalawang babae sa Philippine Constabulary